Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLang at maligayang pagdating sa ating YouTube channel kung saan ang bawat kwento ay isang paglalakbay ng pagkatuto, pagtawa at pagbabago. Ngayon may special tayong episode na puno ng talino, inspirasyon at konting kalokohan. Pero syempre may laman. Ang usapan natin ngayon, ang imbitasyon kay Mayor Vico. Ang dali lang po meron tayong wait lang. Okay. Ayan, kung saan ang bawat kwento ay isang paglalakbay ng pagkatuto, pagtawa at pagbabago. Ngayon, may special tayong episode na puno ng talino, inspirasyon at konting kalokohan. Pero syempre, may laman. Ang usapan natin ngayon, ang imbitasyon kay Mayor Vico Soto bilang keynote speaker sa isang International Climate Security Conference sa Manila. O mga kaibigan, si Mayor Vico, ang heartthrob ng Pasig, ang superhero ng urban planning ay magsasalita sa thriving with climate security in Metro Manila sa Ateneo de Manila University. Kaya't umupo, magkape, at samahan natin akong i-unpack ang makulay na kaganapang ito. At huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment ang inyong reaksyon. At kung feeling generous kayo, magpadala naman ng super para suportahan ang ating content. No? Mayor Vico, talagang naman. Kaya nga mga kaibigan, bakit si Mayor Vico Soto ang hinintay natin sa conference na ito? Una, kilalanin natin ang event, ang Thriving with Climate Security in Metro Manila, Narratives of Resilience from the Ground ay gaganapin sa June 11, 2025 sa Ateneo de Manila University. No? Ang mga utak sa likod nito, ang National Resilience Council, Manila Observatory, Ateneo at La Trobe University sa Australia. At may kasamang suporta mula sa Eastern Visayas State University, Visayas State University, Lingnan University sa Hong Kong at University of Melbourne. Parang Avengers ng climate research, di ba? Pero seryoso ang layunan ng conference ay i-bridge ang tradisyonal na climate security, yung mga usapin ng bagyo, baha at init sa human security o yung pang-araw-araw na laban ng mga komunidad sa Metro Manila. Si Mayor Vico, siya ang hinintay natin dahil sa kanyang trabaho sa Pasig City. Alam nyo ba, sa ilalim ng pamumuno niya, Pasig ang naging modelo ng community-centered urban planning. Halimbawa, ang Pasig River Rehabilitation Project mula sa dating ilog na amoy kanal ay unti-unti nang nagiging urban oasis Ang mga bike lanes, green spaces at flood mitigation programs niya world class. Kaya naman kapag si Vico ang magsasalita, siguradong may laman hindi yung puro papogi points lang, pero aminin natin, may ganun din siya, charm, di ba? Ano sa tingin nyo? No? Pero minin natin, may ganun din siya. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? I-comment nyo nga, si Vico ba ang susunod nating national leader? Ngayon, pag-usapan natin ang conference mismo. Ano ba ang climate security? Sa simpleng salita, ito yung seguridad natin laban sa mga epekto ng climate change. Baha, bagyo, init, na parang nasa oven ka na. Pero hindi lang yan tungkol sa kalikasan. Ito rin ay tungkol sa tao, paano natin protektahan ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa tabing dagat ng Metro Manila. Ang conference na ito ay bahagi ng Coastal Cities at Trees in the Philippines project ng Ateneo. Ang goal, bumuo ng partnership, magbigay ng suporta sa komunidad, gumawa ng academic publications, at ito ang exciting mag-secure ng Australian Research Council linkage grant. Big money, big impact. Pero teka, bakit mahalaga ito? Metro Manila, mga kaibigan, ay isang climate hotspot. Yung mga komunidad sa Navotas, Malabon at Valenzuela, araw-araw silang lumalaban sa baha. Yung mga informal settlers malapit sa dagat, sila ang unang tinatamaan ng bagyo. Kaya nga, ang conference na ito ay hindi lang usapan ng mga eksperto sa air-conditioned rooms. Ito ay tungkol sa mga kwento ng resilience mula sa ground. At si Mayor Vico nakilala sa kanyang hands-on approach, ang perpektong boses para i-amplify ang mga kwentong ito. Pero mga kaibigan, may tanong ako, bakit kaya hanggang ngayon maraming LGUs ang mabagal pa rin sa climate action? Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo yan. Ngayon magiging seryoso tayo saglit. Bakit si Mayor Vico ang keynote speaker? Hindi lang ito dahil sikat siya o magaling magsalita
ang track record niya sa Pasig ay isang case study ng innovation. Halimbawa, ang kanyang flood control projects, hindi lang puro infrastruktura tulad ng drainage systems, kundi pati community engagement. Yung mga barangay councils niya, kasama sa planning, yung mga residente, hindi lang audience, kundi collaborators. Ito, tinutukoy natin kapag sinabing community-centered. Pero mga kaibigan, may critical na tanong. Sapat ba ang ganitong modelo para sa buong Metro Manila? Kung titignan natin ang datos, Metro Manila ang isa sa mga pinaka-vulnerable na urban area sa mundo pagdating sa climate change. Ayon sa Manila Observatory, ang sea level, ang rise sa Manila Bay ay maaaring umabot ng isang metro sa 2100, isang metro. Isipin mo yung mga paborito nating kainan sa Rojas Boulevard, underwater na yan. Pero seryoso ang hamon dito ay hindi lang technical, ito ay political din. Ang coordination sa pagitan ng LGUs sa Metro Manila ay parang sayaw na walang ritmo. Si Mayor Vico sa kanyang pamumuno ay nagpapakita ng posibleng solusyon, localized action na may global vision. Pero teka hindi ba dapat national government na ang gumalaw dito? Ano sa tingin ninyo? Magpadala ng super kung agree kayo na kailangan ng mas malaking aksyon. Ngayon, magkwento tayo Alam niyo ba sa isang barangay sa Pasig, may grupo ng mananay na tinuturuan ng city government na mag-monitor ng water level sa kanilang lugar. Oo mga kaibigan, mga nanay na naging frontliners ng climate resilience. Sa ibang bahagi ng Metro Manila, may mga kabataan na gumagawa ng urban gardens para labanan ang urban heat. At sa Navotas, may mga mangingisda na nagbabahagi na ng kanilang kwento para turuan ang iba kung paano makisabay sa pagbabago ng klima. Ito tinutukoy na conference na Narratives of Resilience from the Ground. Hindi lang ito tungkol sa mga eksperto, ito ay tungkol sa mga ordinaryong tao na gumagawa ng extraordinaryong bagay. Pero mga kaibigan, may twist. Habang ang mga kwentong ito ay nakaka-inspire, may malaking hadlang. Ang resources, ang mga komunidad na ito ay madalas na kulang sa pondo, teknolohiya at suporta. Dito pumapasok ang conference, ang pagbuo ng partnership sa pagitan ng universities, LGUs at international partners tulad ng La Trobe at University of Melbourne. Pero teka hindi ba parang panaginip lang ito kung walang follow-through? Kaya nga ang call to action ng conference ay hindi lang usapan. Kailangan ng konkretong aksyon. At si Mayor Vico na kilala sa kanyang less talk, more action style, ang perpektong tao para i-lead ang usapan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? I-like at i-comment kung inspirado kayo sa mga kwentong ito. Ngayon tignan natin mas malaking larawan. Ang conference na ito ay hindi lang para sa Metro Manila, ito ay bahagi ng global na laban sa climate change. Ang mga lungsod tulad ng Jakarta, Bangkok at Miami ay nahaharap din sa parehong problema. Pagtaas ng dagat, matitinding bagyo at urban heat. Ang ginagawa ni Mayor Vico sa Pasig ay isang blueprint na maaaring gayahin ng iba. Pero mga kaibigan, hindi ito mangyayari kung kami-kami lang ang magkukwento. Kaya nga, ang hamon ko sa inyo, maging bahagi ng solusyon. Paano? Una, i-subscribe ang channel natin para hindi kayo mawala sa ganitong mga usapan. Pangalawa, i-like at i-share ang video na ito para maiparating natin ang mensahe. Pangatlo, mag-comment. Ano ang gagawin nyo sa inyong mga komunidad para labanan ang climate change? At kung feeling nyo talaga magpadala ng super para tuloy-tuloy ang ating content, at syempre, kung nasa Metro Manila kayo, baka gusto nyo dumalo sa conference sa June 11. Check nyo ang details sa website ng Ateneo o NRC. Ang climate security ay hindi lang para sa mga eksperto, para sa atin lahat. At yan mga kaibigan, kwento ng Climate Security Conference at kung bakit si Mayor Vico Sotto ang tamang tao sa tamang panahon. Mula sa kanyang mga proyekto sa Pasig hanggang sa inspirasyon ng mga komunidad sa Metro Manila. Malinaw ng resilience ay hindi lang plano. Ito ay aksyon. Kaya magtuloy-tuloy tayo sa pag-aaral, pagbabahagi at pagkilos. Salamat sa panonood mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe at i-comment ano mga susunod natin pag-uusapan. At syempre magpadala ng super kung nag-enjoy nyo ang episode na ito. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ingat at keep thriving.